So, Gospel Reflection po, ngayong first Sunday of Lent, March 9, 2025. So, alam na natin yun, yung famous Gospel, na si Lord, although si Lord Diyos, si Jesus Christ Diyos, pero hindi niya in-exempt yung sarili niya sa pag-aayuno, kahit hindi naman niya kailangan. Itong gospel na to, kaya siya tinukso dahil siya ay nag-ayuno for 40 days in the desert. Kaya meron din tayong 40 days to prepare for Easter. Easter. Or yung sa resurrection. Diba? So, alam na natin to, yung tinukso si Lord, yung bato is gawing pagkain, no? And then dinala ka dun sa pinakamataas na bahagi ng temple. Ano sabi? Magpatihulog ka, and then ibibigay sa iyo lahat ng kingdom ng buong mundo, which is hindi naman binigay kay Satan, dahil wala namang binigay na kaharian wala namang binigay ang Diyos, si God the Father, kay Satan. Wala siyang binigay na kingdom kay Satan. So, yun na nga, sabi ni Father Joel Gatus, gagamit siya ng mga magagandang salita. So, hindi porket magaganda yung salita. Yun eh. Yung mga mabulaklak na salita, yung sinasabi na, eto, sundin mo o gawin mo lang to, ikaw magkakaroon ng prosthetic kung ikaw amputated. Kung ikaw may problema sa pandinig, gawin mo lang to, ikaw magpa-hearing aid. Pwede nilang gawin yun, pero mapapatunayan mo lang totoo yun kapag nahawakan mo yung guaranteed letter and yung mismong device. At napapakita mo na may preba, no? Halimbawa, kung ang pasyente hindi makalabas, ikaw ang tutulong sa kanila para makalabas. So, doon papasok yung aking kaibigan na si Jimas Mela. Kasi may mga na mahihirapang pumunta at halos hindi na makapunta. So, anong gagawin? Tutulungan natin o tutulungan niya. Di ba? So, yung mga ganyan, maraming, ngayon, hindi lang sa salita yan, sa social media, whether naka-video, live video, or sa mga post. Yeah? Sabihin na, oo, mabulaklak ang salita yan, mabait daw. Pero hindi. Kindness is seen through actions, not only with words. Kasi words can shield your true intention. Di ba may word na double meaning? Pero pag umakto ka, gumawa ka, umaksyon ka, walang double meaning yun. Kung ano yung ginawa mo, yung talagang nararamdaman mo. So yun. Ano pang sinabi ni Father Joe? Yun. Tinukso si Lord ng demonyo dahil alam ng demonyo na si Lord nag-aayuno. Siyempre gutom yun. So, anong ginawa niya? Kung ikaw anak ng Diyos, utusan mong yung bato gawin maging tinapay. Hindi ba ganyan tayo minsan? Pag tayo may kahinaan, yan ang gagamitin ng tukso o ng demonyo. Yung sinasabing nade-demonyo tayo, nabuburyong tayo. Yun yung vulnerable state. Vulnerable. Vulnerable meaning weak spot. Kahinaan. Yeah? May kahina, di ba? Pag tayo galit, magulo yung ating isip, yun na. Pagka tayo vulnerable, magulo na yung isip natin. Kaso, yun yung ginagawang excuse. Yun ang nga sinasabi ni Father Joel na hindi naman talaga tayo lalayuan ng tukso. Tayo ang dapat lumayo sa tukso. The same thing. Iwasan na natin yung mga posibleng maglagay sa atin sa tukso o yung mga posibleng mga bagay o sitwasyon na pwedeng magalit tayo o pwedeng mainis tayo.
matuto na tayong deadmahin kaysa makipagsagutan pa at kung ano pang mabulgar natin or kung ano pang magawa natin. Imbis na wala tayong kasalanan, pag pinatulan natin, tayo pang may kasalanan. So, yun lang yung sa social media kasi, yung mga post, yung mga ganyan sasabihin yung be kind always. Well, tanongin nyo muna yung sarili nyo, may nagawa na ba kayong kindness sa ibang tao bago nyo sitahin yung ibang taong gumagawa rin ng mabuti. At saka, lagi namang nandyan ang stress. Ang tanong lang ano yung stress na kaya mong i-manage o kaya mong dalhin? Yun, hindi mawawala ang stress. Ano yung stress na kaya mong dalhin at kaya mong tanggapin? Na kaya mong i-manage, na kaya mong dalhin. Kaya mong dalhin na hindi ka na masyadong naiinis o nagagalit o nakokontrol mo yung galit mo. Hindi mo pwedeng iwan yung sinasabi mong stress. Less stress? Yes. Yung stress na manageable sa'yo. Iba-iba sa tao yan. So, if you tell people to be kind always, well, tanong naging mabuti ka ba sa mga taong nakapaligid sa iyo at naging mabuti ka ba sa sarili mo? Have you ever think na maging kind sa sarili mo? Pag sinabi mo maging kind sa sarili mo, ikaw ba walang mischievous, walang kalokohang nasa isip, walang dilihensyang iniisip, no? Walang komisyong iniisip na pag tinulungan ko to, tutulungan ko lang siya. Minsan nga gastos mo pa. So, yun lang po.